ka man nag-eskwela dito sa Metro Manila. Kaya biglang sabihin ng galing ka sa mahirap na pamilya. Dahil maski taga-Basilan, Mindanao ka, o doon ka sa mga malalayo na norte na probinsya, kung may kaya ang pamilya mo, talagang mag-ipon yan para mag-eskwela ka sa Metro Manila. Ikaw, hindi ka man pina-eskwela dito, nagtayod ka lang sarili mo eh. Kinuha mo sa sipag at tiyaga. O, ngayon, tawa ka naman na ang ginawa ng isang tao o grupo ng tao, senador man, senador. Mrs. Napoles, narinig mo ako? Senador! Kasi yan ang pinakamataas eh, pagkatapos ang presidente. Ang vice presidente, ang hanap buhay niya ay magantay na matiklok ang presidente. Kasunod din sa presidente, ang senador. Yun ang most powerful person. Pagkatapos niyan, ang cabinet member. Kaya, ayaw nga naman, kung pakasira ka sa kanila, na ikaw ay makukulong ka for 20 or 40 years. Dahil lang sa pinoproteksyonan mo, ang most guilty of all. Hindi mo kaya itong buong empire na ito eh. You cannot make a pyramid out of separate bricks. Pag-isipan mo yan. Kung sa ngayon pa lang sabihin mo ng totoo, wala ka ng problema maski lumakad ka dyan. Maski lumakad ka ng hubad, walang titingin sa iyo. They won't even be interested in you. Dahil nabilin mo ng katotohanan dito sa amin eh. So, that is just the point. I'm trying very hard to belabor that particular point. Ngayon, nitong panahon na sakop ng investigasyon ng NBI, nung panahon na yon, sinong pinakamatandang senador during that time? Nung panahon na yon, covered by the NBI. Sino pinakamatanda? May matanda pa ba kay Enrile? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Probably you don't know. But he was the oldest senator at that time. Kaya sino pa kaya pangalanan mo ng tanda? Alangan pangalanan mo itong si Senator Trillanes dahil siya ang pinakabata yata ni senador. Kaya, inaangkop ang palayaw ng tao sa kanyang sitwasyon. Pagiging ganon yun. Kaya kung si Enrile ang the most guilty, sabihin mo na ngayon para malibre ka na at hindi ka na niya ipapatay. Alam mo yung taong yan, pag pumunta yan sa bathroom namin dito sa aming Senator's Lounge, may gwardiya yan sa bathroom, sa kubeta, na naka-long firearm, assault rifle. Ganon. Kaya mahirap kang, huwag mong i-underestimate yung Enrile na yan. May asim pa rin si Tanda. Tapos na ako dyan. Pinapaliwanag ko lang ng buti sa iyo. Question number 3. Ang asawa mo, si Napoles, dati reservist lang yan. Nagpa-activate siya hanggang siya naging major siya, hindi ba? Nung bata pa lang kayo, 18 ka pa lang, nag-asawa ka na, kaya di ka siguro nag-eskwela sa college. Pagkatapos, natira kayo sa kampo militar, at meron pa kayong karinderya. O kaya may binibenta kayo doon sa mga sundalo. Ganun kayo nag-umpisa, hindi ba? Kaya itong asawa mo, militar. Si Enrile, halos buong career or professional life niya, naging militar dahil Secretary of National Defense during martial law. Kaya ganyan ang galit niyan eh. Hanggang ngayon, akala niya, mga utusan niya at mga alipin kami. Ako yata, aliping sa gigilid. Meron aliping na mamahay or something like that. He treats us all as his slaves, as his moral and mental and intellectual slaves. Dahil nasanay siya sa mga arte at arrogance ng Secretary of National Defense during martial law. Ngayon, ang dami ng matapang. Ang dami ng insulto kay President Marcos. Nung panahon na yun, katakot lang nila kay President Marcos. Kitang-kita ko eh. Isa na si Enrile. Dahil assistant ako ng Secretary of Justice. Kung minsan natutuwa siya sa akin, pinapaupo niya ko doon sa cabinet meeting para makita ko may tsura ng ibang cabinet. Meron isang cabinet member doon na pag sinabi ni Marcos, ito ang tatanong sa iyo, nanginginig ka agad. Kaya di ako takot eh. Ngayon. Halos buong yatang buhay ng mister mo
ay naging major siya hanggat sa nag-retire na siya, no? Oh, nagkakilala ba sila ni Senator Enrile? Nung si Enrile ay Secretary of National Defense or kailanman? Answer. Hindi po. Hindi sila magkakilala. Opo. Meron silang mutual friends. Hindi po. Wala po. Hindi rin. Pero itong si Jaime, na asawa mo, kasangkot iyan sa military coup d'etat ng pangalan nun ay God Save the Queen para papatalsik si President Cory Aquino. Hindi ba totoo yan? Hindi ko po alam. Ay, hindi mo alam. Nag-asawa kang tao, hindi mo alam. Hindi. Alam ko nagkudita po, pero hindi ko alam kung ano yung mga... Ay, coup d'etat, alam mo. Kasama siya doon. Opo, syempre command, kung anong utos ng command, di ba? Sinunod nila, pero wala akong alam mga kung anong queen ho pa hindi ko po alam. Okay. Basta mayroon siyang, nasangkot siya sa coup d'etat. Nakulong ba siya doon? Hindi po. Hindi siya nakulong? Opo. Hindi siya nakulong kasama ni Senator Honasan? Ay, hindi po. Hindi totoo Hindi po. yan. Okay. Next question. Ang legal counsel mong si Rene Villa. Interesanto ito Nagbasa ko ng ganito kakapal niyang biodata. I have to say that I've never met a biodata with such unparalleled mediocrity. Oh,